So, praise the Lord. Salamat. Talagang God really answers prayer. Amen? Yung kaya natin gawin, gawin natin. Yung hindi natin kaya gawin, ipasa Diyos natin. Okay? Saka salamat sa bisita natin ha. Anong napahalan mo ulit? Ice? Aisen? Aisen? Ano? Hindi naman kayo tinatanong eh. Siya sagot kayo ng sagot eh. Ano? Ano? May spelling mo nga. A-I-Z-E. Aizen. Yun lang pala eh. Ikaw naman, Aizen. Wala ka namang sinabi eh. Welcome, Aizen ha. Taga-pabahay ikaw. Classmate mo si ano? Classmate? Okay. Anong year mo na? 4th year. Akala ko kayo grade 3 ka lang. Akala ko grade 3 ka lang eh. Okay, salamat sa Panginoon. Let us read Psalm 71. Okay, ang mensahe ay pinamagatan kong praising and praying to God more and more. Okay? Alam niyo, when you are praising God, hindi pwedeng walang pananalangin eh. Kaya, bagamat wala dyan yung prayer, isinali ko kasi praising without prayer is incomplete. Okay? Praising without prayer is incomplete. I will just read verse number 14. This is what David says, "But I will hope continually and will yet praise thee more and more." Ganda ng sinabi niya sa verse 14, ano? No? "But I will hope continually." Ako'y umaasa patuloy sa inyo. "And will yet praise thee more and more." At pupurihin ka ng higit at ng higit pa. Amen? Amen. "I will yet praise thee more and more." So, ang mensahe ngayon, praising and praying to God more and more. Pagpupuri at mananalangin sa Diyos ng higit at higit pa. Let us pray. Panginoon naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat sa gabing ito. Salamat muli, Panginoong Diyos, na kami idinako ninyo sa inyong bahay-sambahan upang kami, Panginoon, na magpasalamat sa inyo, papurihan kayo. Higit sa lahat kami, Panginoon, ay dudulog sa trono ng inyong biyaya sa pamamagitan po ng pananalangin. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa naming pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Pagpalain niyo po kami, pagpalain niyo po ang mga makakapanood ng mensaheng ito. Sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo, ito po ay aming dalangin. Amen, amen. So makaupo ng bawat isa. So, alam niyo, ang Psalm chapter 71, this is the time when David became old. Nung siya ay matanda na. Tumanda na siya, no? Kaya, grabe ang kanyang sa Panginoon, no? Pag ang tao pala ay tumanda, merong mga bagay na sa physical na hindi na niya gaanong nagagawa. Pero pagdating naman sa spiritual, o lalo na kung Kristiyano, ay doon naman siya sumasagana. Kagaya ni Haring David. Diba? Kagaya ni Haring David. Si Haring David, no? Alam naman natin na sabi ng Biblia, he was a man of war. Siya ay tao ng pakikipagdigma. Kaya na during his time, the temple of the Lord was not built. Hindi ito na naipatayo kasi nga siya ay laging nakikipaglaban. Kaya na during his time, siya naman, nagkaroon naman siya ng matinding preparation. Lahat ng mga materialis ay inihanda niya para yung susunod sa kanya, yung kanyang anak, ay maipatayo yung temple ng Panginoon. And that's during the time of King Solomon, naitayo yung templo ng Panginoong Diyos. Amen? Kaya sabi niya sa verse 1, "In thee, O Lord, do I put my trust. Let me never be put to confusion." Tapos sabi niya, "Deliver me in thy righteousness and cause me to escape. Incline thine ear unto me and save me." So ito yung panalangin ngayon ng isang tao may edad na. Tapos sabi niya sa verse 3, "Be thou my strong habitation,
whereunto I may continually resort. Thou hast given commandment to save me. For thou art my rock and my fortress. Tingnan niyo yung salitang to save me, ha? Verse 4, deliver me, or iligtas mo ako, O my God, out of the hand of the wicked, out of the hand of the unrighteous and cruel man. Tapos sabi niya sa verse 5, for thou art my hope, O Lord God, thou art my trust from my youth. By thee have I been holden up from the womb. Thou art he that took me out of my mother's bowels. My praise, shall be continually of thee. My praise shall be continually of thee. Tapos, andyan yung mga sinabi niya. I am as a wonder unto many, but thou art my strong refuge. Let my mouth be filled with thy praise. Yan na naman yung salitang praise. Pangalawa na. And with thy honor all the day. Tapos sa verse 5, cast me not off in the time of old age. Forsake me not when my strength faileth. Siyempre, yung physical strength, pag tumanda ng tao, no, yung physical strength, mag-fail talaga. Tama ba? Meron ka ng kung sa kabataan mo, nakakabuhat ka ng 50 kilos na bigas, pero pagdating ng may edad ka na, hindi mo na mabuhat yun. No? Sabi ko nga sa inyo dati, when I was young, mga 18, 19, 20 years old, bira, yung 120 kilos na tatlong sako na semento, 40 kilos, kaya kong buhatin yan. No? Kaya kong buhatin. Siguro hanggang 50 pa eh. Pero yung 47, puro sako na lang, walang laman. No? Pero ngayon, hindi ko na kaya. Yung semento, 40 kilos, buhatin ko lang, gagano ko lang yan sa mixer. Oh. Kaya pag nagtayo na tayo ng building, gusto kong balikan yun eh. Ako pag bibili tayo ng mixer, ako tingnan natin kung kakayanin pa. No? Kaya ba? Kasi nakakaya naman sa mga young people eh. Kung sila magaganon, dapat sa kanila, mga young people na lalaki, sa tabi lang, sa cellphone, no? Yan ang uso ngayon sa mga young people eh. No, na hindi mainitan, no? Baka maitiman, no? Yahay kayo mga young people. Ha? Sa verse 10, ito na. For mine enemies speak against me. Tingnan nyo ha, kaya pala sabi niya, deliver me, save me. Bakit? Meron siyang kalaban. For mine enemies speak against me, and they that lay wait for my soul take counsel together, saying, God hath forsaken him. O, kinalimutan na ng Diyos yan. Sabi ng mga kalaban niya, kinalimutan na ng Diyos yan. Persecute and take him. Ganyan kasi sa panahon ni David, marami siyang kalaban. Tapos, ito prayer ni David, sabi niya, Oh God, be not far from me. Oh my God, make haste for my help. Let them be confounded. Sana. And consumed that are adversaries to my soul. Let them be covered with reproach and dishonor that seek my hurt. Sa madaling salita, sabi niya, Panginoon, ipaghiganti, pagtanggol mo ako sa mga kalaban ko na mayroong masamang balak sa akin. Tapos anong sabi niya sa verse 14? Ito yung pinaka-verse natin. Sabi niya, but I will hope continually. Panginoon, ako'y aasa. Parang ganito, ako'y patuloy na aasa sa iyo. And will yet praise thee more and more. And will yet praise thee more and more. Yeah, praising and praying to God more and more. Pagpupuri at pananalangin sa Diyos ng higit at higit pa. Bakit nasabi ni David yan? Una, because of the salvation. Dahil sa kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa kanya. Saan kaligtasan? From his enemies. Amen? Yun yung pinakaunang rason bakit sinabi niya, Panginoon, magpupuri ako ng higit at higit pa. Bakit? Dahil sa kaligtasan na ibinigay mo sa akin. Amen.
Salvation from whom? From his enemies. Kaya nga sabi ng mga kalaban niya, di ba? Oh, matanda na yan. Kunin na natin yan. Pero anong sabi ni David? Lord, ingatan niyo po ako, save me, deliver me. Amen. Kaya sabi niya, Lord, I will yet hope continually, sabi niya, and will yet praise thee more and more. Bakit niya nasabi yan? Kasi he believed that God will save him from his enemies. At nangyari naman yan. Sa ating mga Kristiyano, yan din yung number one na dahilan bakit tayo kailangan magpuri sa Diyos at manalangin lagi. Bakit? Because of the salvation that God has given to us. Salamat sa kaligtasan na meron tayo. No? Hindi lang kaligtasan from the enemies, but kaligtasan from what? From hell. Isipin mo, lahat tayo papuntang langit. Aisen, pasalamat ka. Dinala ka niya, no? Pag sinabing kaligtasan, Aisen, ibig sabihin, hindi yung kaligtasan sa sakit, kaligtasan sa kung ano-ano pa. Yung bang kaligtasan na kapag tayo namatay, hindi tayo pupunta sa kapahamakan, sa impyerno, kundi sa langit. Yun yung pinaka-the best na kaligtasan. Amen. Kaya, yung alam mo na ligtas ka, abay, pwede bang hindi ka magpuri sa Diyos? Pwede bang hindi ka tumawag at magpasalamat sa Diyos? Ay, salamat ka na ligtas ako. Amen. Di ba? That's the number one reason. Salvation. Bakit kailangan natin magpuri at manalangin sa Panginoon ng higit pa? Bakit? Because of the salvation that we receive from God. Amen. Amen? Amen. Purihin natin ang Diyos. Ligtas tayo. Amen. Grabe, no? And will yet praise thee more and more. Amen. Yun talagang pinaka-importante ngayon. Alam nyo, sa Iran, grabe ang patay doon. Grabe ang patay. Grabe, ang daming patay. Nakahilera lang, no? Mga naka-body bags. Kaya nga, laging tanong, saan kaya pumunta o saan kaya ang mga kaluluwa ng tao na yun? Mga tao na yun. Kasi kapag ang tao hindi sa langit ang punta, impyerno talaga. There is no middle place. Pag ang tao namatay, it's either impyerno or langit. Walang middle place. Tama. Yun ang sabi ng Bible. Amen. Kaya yung paniniwala na kapag namatay, pupunta muna sa mayroong lugar na pinupuntahan, that's biblically wrong. Right. Dalawa lang ang patutunguhan ng tao. Kapag ligtas, sa langit pupunta. At sa langit lamang pupunta yan kapag tinanggap niya ang Panginoong Jesucristo sa kanyang buong puso na sariling tagapagligtas. Kasi ang pinakadaan, wala nang ibang daan si Jesucristo lang. Diba? Sabi ni Jesus Christ, I am the way. There's no other way. Amen. He is the definite article, the. Hindi sinabing I am a way. Hindi indefinite pronoun or and way. The talaga, definite. Ibig sabihin, wala nang ibang daan. When you go to Baguio, there's so many ways. Daming daan papuntang Baguio. Pwede kang mag-MacArthur, rarating ka doon ng napakatagal. Pwede kang mag-expressway, NLEX, ECTEX, TPLEX, tapos Canon Road, makakarating ka ng Baguio. But, in heaven, when you go to heaven, walang NLEX, wala rin ECTEX, walang Skyway. There's only one way, the Lord Jesus Christ. Yeah, if you are really saved, you praise God and you pray to Him. Lord, salamat talaga, Lord. Salamat, thank you, Lord. I am saved. Amen? If you are saved, how about your loved ones? Kaya ngayon yung number one dahilan The reasons why He said that, I will yet praise Thee more and more because of the salvation He received from God. Kaligtasan talaga. Ha?
Kaya, bago umuwi, tanggapin mo ang Panginoon, ha? Tanggapin mo sa iyong buong puso, yung sariling tagapagligtas. Kaya mga nanonood, ganoon din. Right. No? I don't care if you are the most smartest man, wealthiest man. Pag hindi ka ligtas, you're nothing. Right. Tama po. What shall it profit a man if he shall gain the whole world? Bilyonaryo ka man, trilyonaryo ka man, o ano ka, ikaw na pinakamayaman, pero kung yung kaluluwa mo hindi papunta sa langit, wala, sayang lang ang buhay mo. Right. Tama po. Kaya salvation, kaya nga, yan yung unang dahilan na salvation. Pangalawa, sabi dito sa verse number 16, I want you to read verse 16. The second reason why David says, I will yet praise thee more and more, pupurihin kita ng higit at higit pa. Ang unang dahilan, kaligtasan. Pangalawa, kalakasan. Strength. Pero pag tigulang ka na, tigulang. Nakaka-open ba yung salitang tigulang? Ha? O, pag medyo may edad ka na, no, may mga bagay na hindi mo na nagagawa eh. No? Kaya nga, tayo ay pinapainom ng mga palakas, di ba? Mga ano ba? Sting, Cobra, hindi yan. Mga ano ba? Mga vitamins, di ba? Pinapainom tayo ng vitamins, no? Right. No? Pero dito, sabi ni David, Lord, ako'y hahayo pa rin. Pero hindi sabi niya, hindi ako hahayo sa sarili kong lakas. Right. Ano sabi niya? Verse 16, ready, read. Go. Wala, hindi. May nag-comment na, hindi ko maintindihan. Para daw mga nagbabasa, mga lasing. Ayusin niyo. Go. I will make mention of thy righteousness, even of thine own. Good. Kaya niya nasabi yung verse 14 na, or indeed, or and will yet praise thee more and more because of the strength from the Lord. Una, salvation. Kaya sabi niya, I will go in the strength of the Lord. God, I will make mention of thy righteousness, even of thine only. Alam naman natin yan. Lahat ng ito, pag i-summarize natin, isang salita lang. Grace. Amen. Biyaya. Because the grace of God is sufficient for our salvation. The grace of God is sufficient for our strength. Imagine nyo, we are not exempted of problems. Right. Pero bakit nakakapagpadayon gihapon, nakakapagpadayon? Yes. Because of the strength Right. from God. Amen. Sabi ni David, I will go in the strength of the Lord. Amen. If you do things using your own strength, you will surely fail. Right. Wala lang, mapapagod ka lang eh. Tama. Mababurn out ka lang. Right. But with God's strength, kita mo, di ba, kahit na hirap, kahit na, di ba, pigaw, no? Kahit na medyo budlay, pero padayon man gihapon. Amen. Nakakapagpatuloy ka pa rin. Bakit? That's the grace of God. Right. Ang dami nating pinagdadaanan, di ba? Right. Ang dami nating affliction. Pag sinabing affliction, pain or suffering that because of pain. Meron tinatawag na physical affliction. Right. Nagsasuffer ka dahil may sakit ka. Meron dito, may tinatawag na physical affliction. May mga sakit sa pangangatawan. Right. Tama. Di ba? Kung hindi tayo Kristiyano na mga may sakit, anong nasa mindset natin? Dapat, nasa bahay ka na, nagpapahinga ka na. Pero bakit nandito tayo? Right. Ha? Because we believe that our God is bigger than our affliction. Right. Sakit lang yan. Tama. Amen. Dapat nasa bahay ka na. Suso na, oh. Butang kaya po na. Ha? Di ba? Dapat nasa bahay na kayo, di ba? Pero, kung nasa bahay kayo, nagpapahinga ba talaga kayo? Hindi ah. Overtime eh. Right. Tama. Yung mata na, budlat na. Di ba? Thank God for the strength. Amen. Especially the missionaries, they're on deputation. Ang hirap pa yun ang deputation. Imagine, iniisip ko ba?
No? Not all churches will receive them like us. Right. Yung iba, masama pantingin. Bastos to ah. Di totoo yan. Right. Makakainin mo eh. Di ba? Right. Pero sa atin hindi. Blessing yan. Right. Correct. Tingnan mo yung mga nandito, nung nandito siya, yung mga taga dito, tumahimik eh. Tumahimik. Bigla lang medyo nasa sulok, nag-iisa na lang. Pero pag wala ito, ingay. Kausapin ka eh. Siyempre, makipag-usap ka ba? Limitado lang yung English mo. Kaya yun ang blessing, brother. Please don't leave. Just stay. Tumatahimik eh. No? David said, I will go in the strength of the Lord. Physical affliction, no? Marami sa atin may physical affliction. Look at Sister Agnes. Right. Yung physical affliction niya. Pero bakit nandito siya? Because of the grace of God. Ang biyaya ng Diyos ay sapat palagi sa kalakasan. Eh, sabi ni Pablo kay Timoteo, 2 Timothy chapter 2 verse 1, Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. So there is strength in the grace. Biyaya, no? Salamat sa biyaya ng Diyos. Dahil sa biyaya, naligtas tayo. Dahil sa biyaya, nagkaroon din ng kalakasan. Amen? Grabe biyaya ng Panginoon. Right. Oh? Kayo mga nag-aaral, study with the strength of the Lord. Right. Kasi mabuburyong kayo. Study with the strength of the Lord. Amen. Huwag yung todo bigay lakas. Sige, kayo din ang kawawa. Right. Baka bumigay kayo. O, di ba, relax lang. Magpilit. Kung sa tingin mo hindi kaya, di relax. Tulugan mo. Ano ngayon? O, bahala ka dyan. Tulog ko. Huwag mo ipilit na maintindihan mo. Right. Kasi masarap. Naintindihan mo yan. Yan ang ginagawa ko noon nung nag-aaral ako. Pag inantok na ako, tulog. Okay, alam ko sa'yo. Huwag mong ipilit. Yung iba, umiinom pa kung ano-ano eh. Merong namatay dyan eh. Classmate ni Pastor JP, nag-aaral ng education sa RTO. Dahil sa may mga assignment, hindi na makatulog kasi pilit. Gising in, uminom ngayon ng cobra. Natuklaw. Patay. Ito to. Pag inaantok, tulog. Right. Ako yan ang ginagawa ko eh. Pag ako inaantok, tulog talaga. Correct. Tama. Pipipilit ang sarili mo. Kasi, pag gumawa ka, naantok na antok ka, hindi rin pulido ang gawa mo. Right. Tama. Pero wag naman yung tulog ka na lang maghapon. Hindi naman maganda yun, kakamara na yun. No? Kaya nga sabi ni David, I will go in the strength of the Lord. Amen. In the strength of the Lord. Ayun, physical affliction. Ano pa? Emotional affliction. Oh, ang number one, ang nakita ko talagang matibay pagdating sa emosyon, parents. Especially the mothers. They are very tough, very strong individuals, mga magulang na babae. Sa emosyon. Tingnan nyo, bakit pastor? Kasi according to the Bible, women are the weaker vessel. Mahihina. Kita nyo mahihina sila. Mas mahina sila sa lalaki. Pero very tough sila. Tama. Right. Yun nga lang, mag-disobey yung anak. Masakit sa babae yan eh. Pero Correct. Tama. tuloy pa rin. Amen. Kaya kayo mga anak, huwag kayo mag-disobey sa magulang ha. Right. Ha? Never disobey your parents. Sabi ni Pablo, di ba? Children! Anong sabi sa Ephesians 6:1? Children, obey your parents in the Lord. Bakit? For this is right. It's always right to obey the parents. Amen. Never disobey. Alam niyo ba, yun lang yung pangako ayun yung batas na merong unang pangako. Maraming batas, pero yan lang yung batas na merong unang pangako.
Ano yung unang pangako? You will live a long life. Amen. Mabubuhay ka ng mahabang buhay. Mahabang pamumuhay mo. Kaya gusto natin humaba ang buhay natin, obey our parents. Amen. Gusto mo umiksi? Hindi, disobey. The moment you disobey your parents or your parent, pabawas ng pabawas. Amen. Okay? Yun ang sabi ng Bible eh. Amen. Kaya nga, let us go in the strength of the Lord. Salamat sa biyaya ng Diyos. No, dami na nating sakit, no? Physical affliction. Emotional affliction. Ano pa? Mental affliction. Yun yung pinakamahirap, yung isip ka ng isip eh. Tingnan nyo kung wala ang Diyos natin, isip ka ng isip, kaya nga yung iba nagkakaroon ng depression. Sa kaiisip. Di makatulog sa gabi sa kaiisip. Ang hirap yan. Merong isang pastor, Baptist. Lagi siya nagdalag. Saan magpanood niya to? I'm praying for you, brother. Bisaya ni siya, Bisaya. Mas, gulat na lang ako. Wala na siya sa Uy, nagpupos na siya. Depressed. Sabi ko, tinawagan ko siya. Nag-ano sa akin ng hiram ng pera. Hindi ko pinahiram, binigyan ko ng pera. Amen. Tinawagan ko siya, linggo-linggo. Pastor, kumusta naman ka? Pastor, pwede pa ba? Dili, Pastor, di kita paulamon. Tagaan-ta ka. Amen. Tagaan-ta ka. May ako Gcash mo, pero pinangaralan ko. Pastor, alam ko, ang anxiety, grabe na. That is worry about what tomorrow will bring. Kaya meron kang depression. Pastor, muni ibutang sa imong una-una. Philippians 4:8. Amen. Philippians 4:8. Sa Diyos mo lahat yan. Tuwang-tuwa siya. Grabe pasasalamat niya. Hindi pa kami nagkikita niya. Friend ko lang sa Facebook. Pastor eh. Amen. Di ba? Magkano lang naman hiningi? 200? Hindi ko. More than 200 binigay ko. Amen. Tapos makatulong. Sabi niya, Pastor, salamat kayo. Dili man ta magkailang personal, pero grabe yung pagpansa ko. May problema na, Pastor. Amen. No? Kaya, pag wala ang kalakasan mula sa Diyos, bibigay tayo eh. Tama. Ha? Yun ang pinakamahirap eh. Yung emotional affliction. Magkaroon ka ng overthinking ba? Sakay isip mo, sakay isip. Hanggang sa hindi ka na makatulog. Amen. Isipin mo yung mga payables mo. Diba? Tulugan mo lang yan. May naningil, tulugan mo. Tulugan mo ba? Pero siyempre, magkaroon ka rin ng lesson. Kung may naniningil, bakit may naniningil? Baka utang ka ng utang. Hanggat maaari mo ng utang. Amen. Tama. No? Kung credit na lang. Ganon din yun, ano? Nakita nyo? Kaya, ito yung ano eh. Isip ka ng isip hanggang sa makakapag-isip ka na. Tingnan nyo to pag-isip ka ng isip. Tapos hindi ka na manalangin ng manalangin, magpuri na magpuri. Diyan ka matatalo. Bakit? Ang battlefield kasi, ang battleground ng mga Kristiyano, ang isipan. Tama. Diyan tayo paglalaruan ng demonyo. Amen. Pag-isip ka ng isip. Diyan ka bubulong. Kita mo? Ano na pala mo? Prayers mo hindi sinasagot. Ano? Tingnan mo yung mga ano mo. Wala kang lingkod-lingkod sa Diyos. Walang praise the Lord dyan. Walang pray. Mas magpindi pa yung buhay nila sa iyo. Kaya ikaw ngayon, magkaganon ka ng negative thoughts. O nga no. Kaya pag itinuloy mo yung Psalm 73, ganyan ang nangyari kay Isaac. Sabi ni Isaac sa Psalm 73 verse 1, sabi niya, truly God is good to Israel. Ang Diyos ay mabuti sa Israel. Even to such as are of a clean heart. Ganun din sa mga malilinis ang puso.
Pero pagdating sa verse 2, negatibo. Anong sabi niya? But as for me, pero sa akin, my feet were almost gone. My steps had well nigh slipped. Pero sa akin, sa ako, wala. Ako, lapit mag-backslide. Bakit? Nagkaroon siya ng spirit of envious, yung pagkainggit. For I was envious against the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Kaya pag tayo nag-iisip, wala mangyayari sa atin. Kaya, mas lalo nating magpuri, manalangin ng higit at higit pa. When you have a problem, tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Lord, may problema pa ako. Tell it to Jesus. Sabi ng Panginoon, come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Come unto me. Amen. Lord, bigat na ako. Bigat ka na pala eh. Kaya mabigat yan kasi di ka lumalapit eh. Lapit din sa Panginoon. That heavy burden will become light. Magiging magaan yan. Bakit? Tutulungan tayo ng Diyos na buhatin yan. He did not say that He will take off the burden, alisin niya, or get rid of the burden. Sabi lang ng Bible, that burden will become light. Yung light doon, hindi ilaw ha. Light ba? Magaan. The lightest part, organ in the body is what? Ano yung pinakamagaan na organ sa katawan? Diba? Lungs, baga. Si Wilbert yun mo, wala na itong lungs eh. No? Okay? Kaya na, ayan no, emotional strength, physical strength, mental strength. Mental affliction. Kaya pag mag-isip ka na mag-isip, wala eh. Isipin natin, tayo ng building. Kahit anong isip natin, wala talaga eh, wala din pera eh. May pera pero baka panghukay lang, baka pang ano lang. Di ba? Pero saan tayo nalapit? Sa Diyos. Saka proven na yun eh, maraming nagpatayo ng building na wala namang mga millions. Pero tingnan nyo ngayon, mga nakatayo. More than millions na halaga ng mga building. Nagsimula lang sa pananampalataya. Amen. Okay? Salamat. Dahil sa biyaya ng Diyos, may lakas tayo. Kayo, may marami kayong pinagdadaanan, di ba? Di ba? Bakit kayo nakapagpatuloy? Because of the strength. Hindi dahil sa cobra, hindi dahil sa sting, ha? Kaya ako nandito ngayong gabi, Pastor, dahil nakainom ako ng cobra, eh. Hindi. Dahil sa biyaya ng Diyos, sapat sa ating kalakasan. Una, kaligtasan, pangalawa, kalakasan. And then number 3, last. Reasons why David praised God more and more, or praise and pray to God more and more because of salvation. Second, strength. Number 3, simply because of serenity. Alam niyo ba serenity? Ha? Serenity means peacefulness. Kapayapaan. Isipin mo, tingnan niyo si David ha, kahit na alam niyang marami siyang kaaway. Right? Pero, si David, mapayapa pa rin ang buhay niya. Bakit? The Lord was with him. Pag may Diyos ka, may kapayapaan ka. Jesus Christ Himself, He is the Prince of Peace. Amen? Amen. Alam nyo, kapag may kapayapaan ang isang Kristiyano, madaling makaintindi. Diba? Yung mga Kristiyano na hindi nakakaintindi, ibig sabihin niya, hindi mapayapa ang buhay. Nasaan sa Bible yan, Pastor? Nasa Philippians chapter 4. Basahin nyo. Ha? Philippians 4. Sige, buklat. Philippians chapter 4. Kita nyo? Verse number 6. Basa.
and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Oh, verse 7. And, And the peace of God, kita nyo? And the peace of God. Anong resulta? Which passeth all understanding. Right. Yung kapayapaan ng Diyos, that's serenity. Kapayapaan, peacefulness, calmness. Alam mo, pag ikaw pala ay mapayapa, at ang kapayapaan yan galing sa Diyos, you can understand all things. What? Sa umpisa, hindi mo maintindihan. Bakit nangyari sa amin to, Panginoon? But along the way, you will understand. Ah, kaya pala. Kaya pala. right, tama. Kaya pala. Amen. At mangyayari yan pag lahat ipinapasa Diyos mo. Amen. Ha? But in everything by prayer and supplication. Yun yung sinabi ko sa inyo. Yung si Darlene ay dinala doon sa yung kay Jerry. 2009, September. Bagyong Undoy. Dinala ko yan dyan sa hospital dito sa Santa Maria. Sabi ng doktor, false alarm. Sabi ko, ma'am, hindi, mukhang true alarm na ito eh. Wala yan, sir, wala yan. Di pa yan false alarm, di pa naglilate. Naglilabo na itong asawa ko eh. Ang ganda-ganda niyan nun, pero ngayon parang nagano na yung mukha eh. Ay, di pa yan. Sipin mo motor lang yan, yung motor start na motor namin na bulok, na nalaglag yung yung susi. Ulat ako, saan na yung susi dito? O ano-ano na lang susi ang may ilagay doon eh. Pwede nga tinidor eh. No? So, dinala ko, yakap ng gano'n. Tapos, dinala ko sa Pasig. Pagdating doon, sa ospital, butante ba kayo dito? Ano ba yan? Asawa ko naglilibot, tapos ang tanong, butante ka ba dito? Anong kinalaman ng pagiging butante? Kasi pag butante ka, ganito, libre. Pag hindi, ito. Sabi no? Kaya kayo mga buntis, dapat butante kayo ha. Siguraduhin yung butante kayo. Tatanong kayo ha, doon kayo sa Pasig. Bira, hindi. Tawag ko kay Pastor. Balik na lang kami dyan sa Project 8. Yung Pajero niya, gamit ko. Balik na lang kami. Bakit? Tinatanong kami kung butante. Pag hindi daw, mag-down ng 30,000. Sabi niya, lagay mo na dyan. Nahiya naman ako. Hindi, Pastor. Balik na lang kami. Magbabayad si Pastor ba? Balik kami. Pagdating doon, nakita ni Pastor Vincent Diaz. Oh, Ronald. Ano nangyari kita rin? Naglilibor na yan tapos to eh. Dalhin mo sa Pabilia Hospital. Yung Pabilia Hospital, yun yung pinakaayaw kong hospital. Dahil sa mga balibalita, di ba? Na yung mga bata, meron bago yung meron pang nabalita doon na yung bata namatay dahil nasunog sa incubator. Sabi ko, dinala ko to. Tawa, ganito, si Sister Emily, ito may doktor. Pagpunta doon, yung doktor na tinanungan ko, yun na pala yun. Oh, may man. Sa madaling salita, doon ko siya dinala. Hindi ko yun nga, mag-isip ka na mag-isip. Tama. Pag nag-isip ka na mag-isip, doon papasok yung mga hindi magagandang bagay. Tama. Right. Magiging negatibo ka. Kaya pag meron ka nang maisip na hindi maganda, hindi talaga gawa ng Diyos yan. Right. It's always the work of the evil spirit. Right. Tama. Kita mo, ba naglilingkod ka sa Diyos? Di ba pastor ka? Ganun, di ba? Tapos yung asawa mo, tapos dito kayo. Di ba? Private, public, ang daming tao. Baha na yun. Kami, nung gabi na yun, doon na kami natulog sa floor ng pamilya kasi yung waiting area ng mga passenger, mga kasama ng pasyente, mga bantay, mga security guard ng pasyente, bantay. Doon matutulog, ibahan na yun. So doon kami sa loob. Nung kahiga kaming ganon, kahiga ako, kasama ko na Junior, si Tata, higa. Ano na naman yung isip? Oh, ano ba yan? Pastor ka? Sabi ko, demonyo ito. Sa demonyo. Kinabukasan, dami. Bahang-baha.
Sabi ko sa inyo, yung iba, hanggang dito yung tubig ko. Kapag mga pototers. Kami, hanggang dito yung tubig. Kaya lakad kami, tara, kain tayo, kain. Punta kami, floating restaurant. Dahil sa pabinga floating restaurant ang dating, no? Order pa. Maya-maya, di ba, may mga kain ng pusa, mga aso. Kain namin, sabi, Jun, may kain. Ganunin na tubig. Ganunin. Hindi mo maintindihan yun eh. Pero alam niyo ba, pagkatapos ang lahat, and the peace of God, lahat binasa Diyos ko na lang. The peace of God, which passeth all understanding. Doon ko naunawaan lahat. Amen. Yun palang lugar na pinakaayaw ko. Yun pala yung pinaka-kalooban ng Diyos. Kasi yun pala, at that time, yun ang pinaka-safety na lugar. Right, tama. Yung hospital na pinuntahan namin, nabaha. Yung Santa Maria River, umapaw. Gumanyan. Yung hospital doon sa Pasig, yung mismong lugar na pinuntahan ko, binaha din yun. 1 month. Nakalubog yung tubig. Samantalang siya, ayun, sa 3rd floor, naka-aircon pa. Amen. Sabi ko talaga, Lord, thank you. All things work together for good. Amen. Diba, napakabuti ng Diyos eh. Right, tama. Kaya, ang pinaka-lesson dyan, when you are in the midst of your problem, relax lang. Right. Tama. Relax lang. Kasi, God is working. Amen. Diyos talaga ang Diyos. Amen. Lahat ipapanalangin ko eh. Kaya nga hindi mawawala yung pananalangin eh. Puri ka sa Diyos, manalangin ka ng higit at higit pa. And you will understand. No? At nung pag-uwi nga namin, sabi ko nga sa inyo eh, nung time na yon, yung SWA, yung weather, ano yun? Yung pag-aalis ka na sa ospital, magpapabil ka, magpipila ka doon para makabawas ba? Ang daming tao palagi doon, daming tao. Pero nung ako na, sinabihan ng nurse, Pastor, pwede na kayong umalis. Sige po, akin yung punta ako sa baba, sa billing station. Sabi ko, saan kaya dito yung kasi pila lang yung nakita ko eh. Tingin ako ng tingin. Maya-maya may lumabas. Saan kayo, sir? Saan naman yung sa SWAT? Dito, sir. Pasok kayo. Walang pila. Amen. Samantalang nung wala pa, hindi pa ako nag-ayos, ang daming habang pila. Walang kataon-tao. Ako na mag-isa. Binigay ko yung bill. Occupation. Lagay mo doon. Pastor. Amen. Siguro nakaunawa siya ba? Pastor pala tuwa ni Kwan. Lowe ni tawa na lowe. Wala naman tunog. Pero... Pastor. Pitingnan ko kaagad yung bill. Yung total. Pagtingin ko, nakita ko, X. X. Pag sinabi mong X, wala. Sabi ko, ma'am, magkano? Ayan o, X. Magkano nga? Wala. Ha, wala. Bakit gusto mo? Lagyan natin. Ay, hindi. Umalis kami, walang binayaran kahit piso. Hey! Mabuti ang Diyos natin. Pag pinupuri natin siya, talagang pinapanalangin na natin. Amen. Tapos ito pa. Pag-uwi namin, first time din yun, first day na meron ng Suntrans na may aircon. Amen. Kita nyo? Kasi walang aircon ang Suntrans noon. First day, nag-umpisa na merong aircon ang Suntrans. Pagdating namin doon, pagbaba ka, una ka agad, priority, kami pinakauna yung mga nakapila, tingin lang. Kami dire-diretso. Pagbaba na lang dito medyo minalas. Kasi yung tinawagan mo mga full-time worker, ano ba? Wala, hindi ko alam kung sige, abangan nyo kami ha. Dito kami. Aircon bus yung aming sinakyan. Aircon, ha? Ito ang ganito. Nako. Pagdating namin dun sa cruising, baba kami. Walang nagbantay.
Bakit? Kasi ang inabangan, hindi aircon. Sabi ko, yun ang hindi ko maintindihan. Sabi ko lang. Pero mabuti ang Diyos. Amen? Siguro in love yung ano. Hindi ko na, alimutan ko na kung sino yun eh. Kaya, alam nyo, pag meron tayong problema, pupuri ka lang sa Diyos. Kasi kung magreklamo ka na magreklamo, wala rin ang magagawa eh. Lalo na yung mga ganitong kataga. Ano ba yan, Lord? Bakit ganito? Bakit ganon? Ano naman ako sa iyo ah? Halimbawa ganito, sumusunod naman ako sa iyo ah. Kung sasagutin ka lang ng Diyos eh. Bakit? Totoo ka bang sumusunod? O di ba? Kaya, pag may problema, mag-pray. Sa Diyos lagi tatawag. Si David, yun ang sinabi niya, Lord, deliver me. Save me from my enemies. He never murmured. Lord, why is it I am following you yet many enemies are after me? Hindi niya kinano ng Diyos eh. Mas lalo siyang nagtiwala sa Panginoon. Amen? Kaya sinabi niya sa verse 14, I will hope continually and will yet praise thee more and more. Sa inyo ako aasa, Panginoon, na patuloy ako umaasa sa inyo at ako'y magpupuri sa iyo ng higit at higit pa. Kung meron diyang nagpupuri, higitan mo. Kung meron kang nakita ang kapatiran na nagpupuri, nananalangin, higitan mo. No, more and more. Amen? Kung sa tingin mo na naglilingkod siya, higitan mo. Tama. Higitan, hindi higitan. Higitan mo. Amen? Kaya ngayong gabi, tapos natin pagpupuri kanina, we sang praises unto God, pupunta natin sa pananalangin. Lahat, pasasalamatan natin. Lord, salamat sa mga problema. Salamat sa lahat-lahat. Salamat sa karamdaman. Amen? Sabi nga ng kanta, di ba? I thank God for the mountains. I thank God for the valleys. I thank God for the storms He brought me through. For if I never had a problem, I wouldn't know that He could solve them. Yeah? And it's only by faith God can do it. Isipin mo, sabi ng kanta, salamat sa nabundok na problema. Salamat sa mga kasing lawak ng dagat na problema. No? Salamat sa mga bagyo na dumating sa buhay ko. Dahil kung hindi, dahil sa mga yun, hindi ko mapapatunayan na ang Diyos pala'y makapangyarihan at kaya pala nang isolve lahat ng problema. Diyan na ano yung pananampalataya. Di ba? Nasusubok. Nasusubok ang pananampalataya kapag dumarating yung mga pagsubok. At doon mo masasabi na, matibay pala ako. At doon mo masasabi, kapag pumasa ka, totoo pala ang pananampalataya ko. True faith will be tested, and true faith will pass the test. Amen. Let's pray, Lord. Thank you sa gabing ito. Thank you again, Lord, sa mensahe pinagkatiwala niyo sa amin. Thank you, Lord, for using the life of David. Yes, Lord, he has so many enemies. Many enemies are after him, but he said, he will yet hope continually on thee and will yet praise thee more and more. Kaya sa gabing ito, Panginoon, bless niyo po ang aming pananalangin. Pangunahan niyo po kami, banal na Espiritu. Maraming salamat sa inyo. Paalala niyo po muli sa amin yung mga dapat naming panalangin. Muli, patawad po sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo. Lahat ng ito hiling namin dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay? So, sino may prayer request? Yung mga prayer request natin, lagay nyo yung mga members abroad, lagay nyo dyan. Let's pray for Brother Jesse, ha? He's travel on the 22nd of January to Sabah. Sabah or Sabah? Sabah, Malaysia. Okay? The people there are very noisy. Sabah. Sabahan siguro kayo, no? Let's pray for him. His family in Papua New Guinea. Okay? Let's pray for one another, yung mga may sakit. Mga Thanksgiving na pasasalamat na panalangin, sa mga sinagot na panalangin ng Diyos. Salamat. Amen? Amen. So, of course, yung ating anniversary,
last Sunday of February, and then kinalunisan yan is the conference, no? Pag-pray natin yan. When are you coming back in the Philippines? Six, so you can come here, huh? Don't be forced in coming here. So hindi mapura pa. Mapura sa Tagalog. Ha? Masawa. Hindi, don't be snake in coming here. Ha? Sawa, snake. Okay? Ito yung mga English natin. Ha? Sawa means snake. Huwag ka magsawa sa pagpunta. Dili kami, me too, all of us will not snake. Sabihin, hindi kami magsawa. Okay? Sige. Continue to pray for one another. Lahat ng mga pag-pray. Yung building natin, basta pray for man. At yung sinabi ni Brother Book, no? Okay? So let's go to the Lord in prayer. Yung kayang lumod. Those who can kneel down. Let us bow down. Let us be humble before God. Okay? Let's pray. Thank you for watching. God bless all of you.